Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Okay, isang magandang umaga mga kaibigan. Araw po kayo ng Miyerkules, ika-30 ng Mayo sa taong kasalukuyan 2012. Kumusta po kayo mga kaibigan? Isa na naman pong pagtatanghal ng ating programa Magsasakang Pinoy. Kumusta po kayo? Lalong-lalo na yung ating mga tagapakinig, avid listeners dito sa ating programa Magsasakang Pinoy na araw-araw ay umaantabay dito sa ating programa. Magandang umaga po sa ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda sa buong lambak ng Cagayan. Patapos na po itong celebration natin ng Farmers and Fisher Folk Month at sana po ay nandyan pa rin kayo na tumutulong upang mapaangat ang agriculture sector dito sa Region 2. Ito lamang po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, si Kasamang Hector, ang inyo pong makakasama sa araw na ito sa loob ng 30 sandali. Tumawag nga po pala kahapon ang opisina ng Municipal Agriculturist ng Solana, Cagayan. So, kumusta po kayo dyan sa Solana? Kanila pong tinatanong kung ano na pong resulta ng kaso ng pagkamatay ng isang kalabaw dyan sa may barangay Lingu, Solana. Yung ating natalakay last week din mga kaibigan, nung tumawag tayo dito sa Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory natin sa may Carig, Tuguegarao City, ay ating pong napag-alaman na ang sakit ng nasabing kalabaw ay liver fluke o yung tinatawag din nilang rumen fluke. At kung ano po itong sakit na ito ay ating pong pag-uusapan sa Biyernes. At ating pong kakausapin ang veterinaryo, ang team leader na pumunta dyan sa Barangay Lingonon para tingnan yung kalabaw, si Dr. Zaldi Olivas. So, kumusta po kayo sa araw na ito? Medyo marami yung ating introduction. Good morning, Kasamang Rod. Good morning, kasama Hector. Salamat at gusto ko agad batiin ang ating mga minamahal, ginigiliw na magsasaka na sana po ngayon halos lahat na po sila ay nakapagtanim ng palay. Kasama Hector? Okay, thank you Kasamang Rod at inyo din pong antabayanan mga kaibigan sa pinakahuling bahagi ng ating programa, ang pag-uulat mamaya ni Kasamang Barbie Lagayat tungkol po sa ating mga pa-premyo questions. Okay, so sa pagkakataong ito, akin pong ipinapakilala ang ating mga resource person sa araw na ito. Sila po ay tatalakay sa sakit na parasitism ng ating mga alagang hayop. Binabati ko po una ang isa pong veterinaryo ng ating opisina mula po sa Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory na matatagpuan dyan sa may Regional Government Center. Walang iba po kundi si Dr. Everly Matias. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Okay, thank you very much. Yan po mga kaibigan, si Dr. Everly Matias. At meron din po tayong bisita mula sa ating istasyon sa may Solana, Cagayan, ang Cagayan Breeding Station. Isa pong veterinaryo po doon, walang iba kundi si Dr. Brian Sibayan. Good morning, Doc Brian. Naimbag nga bigat yung amin kakabsat, naimbag nga bigat tay kini Sir Hector, kini Kasamang Rod. Ken dagiti agdingdingeg ti magsasakang Pinoy, naimbag nga bigat yung kinyayo nga. Okay, so nasapay ti greetings ni Doc Brian Kasamang Rod. Ken naisem dagiti bisita tayo ti daytoy aldaw. So mapantay ko ro din iti pagpapatangan tayo. Daytoy ket maysa nga sakit kakabsat nga dapat san tayong liwliwayan nga agasan kadagiti animales tayo. So, Kasamang Rod, ditay umuna nga sa ludsod mo. Kandi kito'y bisitas tayo. Agyaman tayo kasamang Hector. Ket inadal tayon, makipatpatang tayon kadagitoy duwa nga veterinaryo nga nasa nga ili tayo itata nga bigat. Ket tiyo mo na ko mga kayat nga maamuan ni Apo Manalon no anya dagitoy mauawagan nga nagduduma nga i-guess ko na tayo sa kasama Hector nga ngat atakar wenno parparigat kadigiti tarakan tayo nga dingwen unan tayo nga pagdamagan ni
Doc Everly, di pa nangi lawlawag na kadagitoy nga i-guess. Ang ating tatalakayin ngayong araw na to ay tungkol sa parasitism o helminth infection in ruminants. Ano ang helminth? Isa itong parasitic worm o bulati. Ano ang tinatawag na ruminants? Ito yung mga hayop na kumakain ng mga damo na may 4 na compartment sa tiyan. Yung tinatawag natin na rumen o tuatwalya reticulum or honeycomb, umasum at yung abomasum o ang tawag dito ay true stomach. Ang parasitiko na nakatira sa loob ng katawan ng hayop ay tinatawag nating endoparasite. Ang pagkakaroon ng endoparasite ay tinatawag na infection. Parasitism. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay ang pagkakaroon ng infection or infestation na ang ibig sabihin ay pagdami ng mga bulati sa tiyan. Yung gastrointestinal parasite na tinatawag. Meron po tayong 4 na grupo ng helminth parasite. Una, yung nematodes o yung mga roundworms na tinatawag. Isa na dito ang homunculus. Ang common name ay barber poolworm. Ang homunculus ay bloodsucker o sumisipsip ng dugo. Or ito yung pinaka or most pathogenic bloodsucking sa grupo ng mga roundworms. Kasi ang adult female kaya mangitlog ng bilang na 5,000 hanggang 15,000 kada araw under favorable condition. At sa abomasum, siya matatagpuan. Kaya kung may infestation ng abomasal worm, ang tawag dito ay homuncosis. Homuncosis characterized by acute anemia with extensive subcutaneous edema o yung sobrang pamamaga and death o mamatay na dahil sa kawalan ng oxygen sa tissue or ang tawag dito, anemic anoxia. Meron ding Ostertagia or yung brown hair worm. Sa abomasum din ito, matatagpuan, causing mucosal damage. Meron ding Esophagostomus or yung nodular worm, those that burrows into the gastrointestinal wall, causing physical disturbances to gut function. Isa din ito na common worms na kayang mangitlog ng 5,000 hanggang 10,000 ang babae kada araw. Trichuris or yung tinatawag nating whipworm, isa din itong bloodsucker na sa large intestine ito makikita. Kasama din dito ang Trichus strongylus or yung pinworm, strongyloides or yung threadworm. Sila ay nagdudulot ng mucosal damage o sila yung karaniwang makikita sa small intestine kasama ng bunostumum or yung tinatawag nilang hookworm. Pero ang hookworm ay isa itong bloodsucker. Marami pa pong iba at ang aking mga nabanggit ay karaniwan dito sa atin. Sa pangalawang grupo ay ang trematodes or yung tinatawag na flukes. Isa dito ay ang Fasciola. May Fasciola gigantica or yung giant liver fluke or ang tawag nila kumisan dito ay tropical liver fluke. At ang isa pa, Fasciola hepatica or yung common liver fluke or ang tawag din nila dito ay temperate liver fluke. Both species po meron tayo dito. Sila yung causative agent ng fasciolosis in ruminants at pinaka-importanting helminth infection. Karaniwan nakikita sa atay o liver. Sila ay flat, hugis dahon kung minsan mahaba o maiksi. Yung mature fluke sa bile duct makikita kaya manilaw-nilaw ang kulay. Yung immature fluke sa liver paringkima makikita at may ugali na mag-migrate sa atay na kung masyadong marami, yun ang ikamamatay o maging sanhi o magdudulot ng malubhang pagkasira ng atay. Hermaphrodite sila. Kaya may kakayahan silang dumami asexually at magpadami sa pamagitan ng snail as their intermediate host para makumpleto ang life cycle. At ang haba ng buhay ng adult worm ay 9 hanggang 13 taon sa biliary passage ng atay. Parampistomys species or ang tinatawag nilang rumen flukes. Adult flukes ay hugis peras o pula o rosas ang kulay, nakadikit sa lining ng rumen. Gaya din ng Fasciola, mabubuhay din sila ng matagal. Kailangan din ang snail as intermediate host para makumpleto ang kanilang life cycle. Yung mga immature flukes ang matinding magdulot ng paninira habang mag-embed at papasok sa mucosa at magdudulot ng pagdudugo at pagkasira ng tissue. Yung mga apektadong hayop makakakitaan ng kawalan ng ganang kumain, pumapayat at malalang pagtatae. Karaniwan ang mga young ruminants lang ang madaling tamaan lalo na kung masyadong marami ang taglay na bulati at maaring magdulot ng tuloy-tuloy na pagtatae.
magkakaroon ng anemia, pamamaga at kung di maagapan, ito'y mamamatay. Older animals pwedeng magkaroon ng resistensya sa muling pagkakaroon ng infection sa pamagitan ng patuloy na pagdami nito. Cestodes ang pangatlong grupo, ito yung mga tinatawag na tapeworms. Sila po ay flat at segmented. Halimbawa po dito ay yung Monniesa species. Karaniwan nakakapit sila sa atay, mesentery, umasum, at intestinal wall. Heavy infection causes mild antryptiness and gastrointestinal disturbances. Yung hindi kaakit-akit na anyo at yung pagkakaroon ng balakid sa gastrointestinal function. Protozoa ang pang-apat na grupo. Halimbawa ay ang Emeria species o yung coccidia or ang tawag sa sakit na nadudulot nito ay coccidiosis. Older animals, karamihan ay di maapektuhan pero manatiling carrier o tagapagdala at patuloy na maglabas ng oosis sa tae. Yung young animals ay maapektuhan sa pamagitan ng pagkain ng sporulated oosis sa kontaminadong pagkain o tubig. Yung pagdami nila sa intestine, masisira ang mucous membrane at karaniwan mga young animals ang tinatamaan. Senyales dito ay ang matubig na pagtatae. Sa sobrang dami ng oosis na na-ingest, kung minsan may kasamang dugo pa sa tae. Ang apektadong hayop ay poor ang growth rate at pag lumala, yung hayop pwedeng mamatay. Yung pong mga natalakay natin ay mga karaniwan na grupo ng parasitiko na nagdudulot o nakapagbibigay ng di mabuting karamdaman sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na kung ito'y masyadong marami at di pa nakaranas na mapurga. Meron po tayong tinatawag na mixed infection. Sa isang hayop, di lang isa o dalawa na klase ng bulati ang taglay, kung hindi ay mas higit pa sa dalawa. Halimbawa ng homunculus, hookworm, threadworm, pinworm, at napasama pati liver fluke at rumen fluke. Sa pamagitan po ng fecal examination, malalaman kung anong klase ng bulati ang taglay ng ating mga hayop. Ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Departamento ng Agrikultura ay handang tumulong. Pwede kayong magdala ng press na sample ng tae, 2 o 3 na kutsara ng tae ng baka o kalabaw. Sa kambing o tupa hanggang 15 na piraso ng tae. Ilagay sa malinis na plastik, lagyan ng label, name ng may-ari, edad ng iyong hayop, babae o lalaki, at kung anong klasing hayop, at idala po agad sa ating laboratorio para ma-examine. Magpasalamat tayo kay Dr. Everly Matias sa komprehensibong pagtalakay niya sa mga parasitong bulate na namiminsala sa ating mga alagang kambing at tupa. Kanya pong nabanggit at natalakay ang mga 4 na iba't ibang klase o grupo ng mga parasitong ito at pinayuhan pa tayo sa gagawing fecal examination o pagpapa-analisa sa dumi ng mga laga natin para malaman ang tipo o klase ng taglay ng mga itong bulate o parasito. Muling magbabalik ang Magsasakang Pinoy pagkatapos ng ilang paalaala. Sa lahat ng handa ang dinadaluhan ng apo ay hindi nawawala ang menudo, ang lechon at iba pang mga ulam na mula sa baboy na ligtas sa FMD. Sa tulong ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry ay agad naaagapan ang pagkalat ng FMD. Ngunit, hindi pa tapos ang laban. Ito pa ang dapat nating gawin. Siguraduhin kumuha ng permiso sa Bureau of Animal Industry kung magdadala ng karne at mga produkto nito sa iba't ibang pulo ng bansa. Pag nagbibiyahe, ugaliing tumapak sa footpath. Siguraduhin may tatak ng NMIC. Ang karneng bibilhin, panatiliing malinis sa mga kulungan, pamilihan at lugar katayan. Magtulungan at salo-salo natin ipagbunyi ang FMD Free Philippines! Isang mensahe mula sa Bureau of Animal Industry, National FMD Task Force, OPSPIA, KBP at ng himpilang ito. Kadagitimayat aming ipaset ti programa tayo Magsasakang Pinoy. Mabalin tayo na po. Babayan laing tin tayo pa nag-text iti dahi tayo programa. Para kadagiti smart subscribers, pusayan laing ti numero 0921-763-3673.
0921-763-2251. Ulitan tayo dyan po, 0921-763-2251. Para met Karigiti Globe subscribers, o sa rin tayo met ti numero 0927-863-4080. Ulitan tayo met dyan po, 0927-863-4080. Kat dyan tayong iturong dito sa lutsod, suhestyon, komento, when nanyaman akayat tayo nga idanon iti programa tayo. Nasken ang gigipen nga ipakuyog tayo kuma tinagan, ken address tayo, kadagiti text tayo. Ikagumaanan mi kakabsat, amasungbatan adaras, dagiti text yo, Diyos ti agmina. Sa pagkakataong ito, atin din pong kakapanayamin ang isa rin pong veterinaryo na naninilbihan sa Cagayan Breeding Station, Solana, Cagayan. Kanya pong tatalakayin ang mga management practices o mga rekomendadong paraan sa pag-aalaga ng kambing at tupa, partikular sa mga gawaing pang-araw-araw ni kaibigang magsasaka para maiwasan ang pamiminsala ng mga nasabing parasito. Doc Brian, ano po ang isa sa mga mabigat na suliranin ng ating kaibigang magsasaka na nag-aalaga ng kambing o tupa, lalong-lalo na ngayong mga araw ng tag-ulan? Magandang umaga. Totoo yan. Yan po yung agdamang kangatuan nga problema iti kalding ken karnero, sipud paita tudtudo ken nalami isti tiyempo tapos aginit. Dagitoy a tiyempot iti mayat nga panagdakkel ti bulate, ngimhaan nga mayat ti kalding ken karnero, ngamin agbabasa ken nalamiis nga napudot iti daga, ket gundaway met dagiti itlog iti aryek nga kadua dagiti alaga tayo nga itakida nga agbalin nga infective stage or makadangran nga stage iti lasud iti tallo nga aldaw ti unos ti panagbiagda. Dagitoy nga aryek ket ngumato dadjay mordong iti ruot nga adda linnaw na ket kalpasan nga makanda taryek ket dumakkel ken agitlog jay uneg iti tiyan. Okay, thank you, Dr. Brian. Naibagayo tatay nga ti klima ket may isang factor when no pakaigapuan ti panagadu ti parasito when no ariek dagiti dingwen tayo. Anya pay dagiti naduma-duma pay nga rason, Doc Brian, pakaigapuan iti panagadu iti daytoy nga sakit. Adapay sa bali nga rason, adapay may kadua ket haan nga umapekto ti agas gapu ti sobra, wenno kurang ti may purga, wenno kankanayon nga ususaren tayo manipod idi nang rugitay nga agal-alaga ti kalding ken karnero. So, may bagata yung oro, Doc Brian, nga iti problema iti ariek tataget, dumakdakilen tada ngamin climate change. May isa nga factor data, weather, kundi kankanayon nga usaren tayo iti agas nga hantay nga ipampamiris ti klase ti bulate iti laboratorio ket kung kunada ket ag self-medicate tayo no da makita tayo ket use kanayon tayo nga use usar. Ket ti may katlo nga rason pay nga maapektuhan dagiti kalding ket nailet nga balay ken pagpastoran ti kalding. Tapno malapedan ti panagadu ti iges ket ti kasayatan nga lugar pagtaraknan ket may isang hektarya ket pwede ti maikan iti 100 nga kalding iti taraknen. Dagiti di kunada nga no kitkitan tayo ti mayat nga agyan ti may isang hektarya ket dapat lang ket 100 nga kalding dapat. Ag subsobra di jay ada problema tayo ti parasitiko ken kanindan. Isu nga aggundaway met dagiti nga aryek nga umado. Thank you, Doc. Mupan tayo met iti economics, daytoy pagpapatangan tayo. Mano kadimit nga porsyento iti lugin ni Apo Manalon ni Apo Demi no mabaybayan na daytoy panagadu iti parasito iti kaldingan na po. Ti panakalugi may gapu ti aryek ngamin ti may isang nga simptomas siguro ket anemia wenno jay panagpusyaw da. Ngamin dagiti nga aryek kas na-discuss tayo ni Doc Ever ket ti may isang nga aryek ket mabalin nga sumipsip iti dara nga 0.05 ml kada aldaw, kada aryek. So no adda aryek mo nga mabilang ti 1,000 to 10,000 nga aryek kada kalding wenno karnero, so i-times tayo lang dayjay adda 50 ml nga dara kada aldaw ti maykat ti bagi ti kalding ken karnero tayo. Okay. So talagang agpusyaw nga ron dayjay taragen tayo, Doc Brian. Iti peso value adda kadimit computation tayo iti daytoy?
Tapno makita ni Apo Manalon, jay talaga nga lugi na. Wan. Ta no nagkaroon ti anemia when no panagsipsip ti dara, syempre ti may kadwa dita nga makita ket agkutong. So mabawasan ti timbang da. Okay. So si lasod ti 24 nga Domingo, mapukpukawan tay ti 2.7 kilogram kada kalding ken karnero. When no 16 nga gramo nga karne ti kada aldaw ti may cut. So no presyon tayo no 210 pesos per kilo ti karne ti kalding wenno karnero adda 3.36 nga peso kada aldaw ti mapukaw gapu ti aryek. Okay, so dakil gayam kasamang rod. So nga dapat kitaem nga nalaeng, bantay mo nalaeng dito So, no- taraken mo. No i-compute tayo ti may sa tawen ta no aglalako tayo ti kalding ka usually may sa tawen di edad da. So i-times tayo to 365 adda lugi tayo nga 1,226.40 ti mapukpukaw ti kada kalding ken karnero ti uneg ti may sa tawen. Okay. So thank you, Doc Brian. Kasamang rod? So, agyaman tayo ni Doc Brian Gabsat, kadigiti nagdudumang nga imbinsa-binsa, nga kasasaad, when no makaigapo, no ti taraken tayo nga kalding ken karnero, ket salantaen, when no apektaran, dagiti na saritan nga parasitiko. Itan Gabsat, mapantay met saruno nga damagen, ken ni Doc Brian, no anya dagiti nagdudumang nga pagilasinan, no daytoy taraken tayo nga kalding ket at atakarain when no kinapeten ti nasao nga parasitiko. Doc Brian. When dagi pagilasinan no ti kalding ket adu ti aryeknan, syempre mabayag ti panagdakkel da. Ekspektarin nga bumaba iti tsansa ti panagsikugda ken panagpaadu da gapu ti adu nga aryek ti tsanda. And ken kankanayon nga agmamayo ken mabalin nga nadadaras ti panagpatay dagiti dingwen may gaputig guest ti uneg ti tsanda. Agpapada ka di, doktor, nga madlawan digiti nga pagilasinan iti nagdudumang nga estado wenno edad daytoy taraken tayo nga kalding. Tikat nga sawen mangrugi ka ding oray urbon pay daytoy kalding makitan ti pagilasinan, no daytoy ngay bumalasang wenno tay agsikug, wenno masikugen, daytoy taraken tayo nga kalding. When kasamang rod, awan ti nagdudumanda, no napektaran dati aryeken, ada dagi jay kunkunada nga, no nakitam dagito nga simptomas, ket iso ti pagilasinan ti adda aryek da. Kastangay, dagiti kalding nga agbubutit, nakutong ken aguyek, mabalin may agkabi, ken aganged, ken agmamayo, agburis, wenno agsuyot, ken nakirasang ken nasigkar ti bukda. Uray inya nga edad, mapa urbon, mapa bumalasang, bumaro, wenno buntis, mabalin nga apektuaran ti aryek. Ket no dagito nga kalding ket no nakanda ti bulate ti aryek ket sipsipenda iti dara ti alagayo ket isu ti gapuanan ti panagtakid agap ngaminta mairita dagiti tsanda. Ket no agburburis iti kalding ken karnero, ma-dehydrate wenno mamagaan dagiti bagbagida, maawan iti danum ti bagbagida, ket madinga matunawan ti kankaninda. Nga iso iti mangted iti pigsada kuma. Tuloy agkapsot ken bumabati resistensya. Aganimyada gapo iti agtultuloy nga pagsipsip ti aryek ti dara dagiti kalding ken karnero ket baka isu ti adani nga ipapataydan. Okay, gaya ng nasabi natin sa unang bahagi ng ating programa kasamang Road, ay ating pong bigyan daan ng ating mga papremyo questions sa araw na ito. At ating pong tinatawagan ng ating kasama, si kasamang Barbie Lagahet sa ating mga tanong sa araw na ito. Kasamang Barbie. Isang napakasiglang umaga po sa ating lahat. Heto po ang inyong lingkod, kasamang Barbie. At makakasama nyo na naman po ako ngayong umaga para sa ating question and answer pa-premyo portion ng ating programa. Makinig po tayong lahat at narito na po ang mga sumusunod na tanong. Ang pangunang tanong, nu kinapet ti igges a parasito ti dingwen a kalding wenno karnero ni kabsat a mannalon
anya ti aramiden na tapno maamuan ti klase wenno kita tinasao a parasito. Uulitin ko po, kung apektado ng bulateng parasito ang alagang kambing o tupa ni kapatid na magsasaka, ano ang kanyang gagawin para malaman ang klase nito? Pangalawang tanong, mangted ti dua a pagilasinan no titaraken akalding wenno karnero ket kinapet ti igges a parasito. Uulitin ko po, magbigay ng dalawang palatandaan kung ang ating alagang kambing o tupa ay may taglay na bulate. At ang panghuling tanong, sa dino a pasilidad ti DARFO 02, ti antayo pangipa-examinan ti rugit wenno takki, ti taraken tayo akalding wenno karnero, tapno maamuan no adda parasito daytoy. Ken no addaman, maamuan pay ti klase ti igges na, ken mairaman payen ti balakad ti veterinaryo tapno mapaksyat tinatukdalan a parasito. Uulitin ko po, saang laboratorio ng opisina ng DARFO 02 dinadala ang fecal specimen o dumi ng alagang kambing o tupa para ipasuri at malaman kung may taglay itong parasito at kung mayroon man, malaman ang klase ng parasito at ang reseta ng veterinaryo para sa ikapupuksa nito. At iyan po mga kaibigan ang ating tatlong papremyo questions ngayong umaga. Hanggang sa muli, heto po muli ang inyong lingkod kasamang Barbie. Maraming salamat po at magandang umaga po muli. Okay, maraming salamat kasamang Barbie. At yan po mga kaibigan ang ating mga tanong sa araw na ito. So mag-text na po kayo. Huwag po kayong mag-alala kasi meron po tayong mga hinihandang mga papremyo sa inyo kung sino man po yung mapalad na magwawagi. At ibato po ninyo lamang ang inyong mga kasagutan sa araw na ito hanggang alas 5 ng hapon. Okay, dyan na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Medyo naubusan na po tayo ng oras. Marami pa po tayong hindi na-take up dito po sa ating tinatalakay ngayon, ang parasito. At hinihiling natin sa ating mga resource person sa araw na ito na babalik po sila bukas para tapusin ang ating nasimulang topic sa araw na ito. Unahin po natin si Doc Ever. Hangad po namin na sa pamagitan ng ating programang Magsasakang Pinoy, nahihatid ng iyong lingkod kasama si Doc Brian. Ang ating tinalakay ngayon, helmet infection o parasitism, ay nakadagdag sa inyong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at masiglang umaga po sa ating lahat. Okay, thank you very much Doc Ever. Kani Doc Brian, mapantayo iti bubang parting shot ni Doc Brian. Agyaman digiti agdingdingeg ta nukurang pa iti oras itultuloy mo iti nubigat no kasano iti unos iti panagbiag dagito nga parasito ken dagiti prevention in agyaman ken kastan naimbag nga bigat yu amin apo. So yun po mga kaibigan ang ating mga bisita sa araw nito. Muli po ay nagpapasalamat ang programa Magsasakang Pinoy sa inyo pong palagiang pakikinig dito sa ating programa. Sana ay nakapagbigay na naman po kami ng ilang mga impormasyon na makakatulong po sa ating buhay, partikular dito sa pagsasaka, partikular dito sa ating pag-aalaga ng hayop, dito pa rin sa ating programa Magsasakang Pinoy. Maraming salamat po. Ito lamang po ang inyong lingkod, si kasamang Hector. Hanggang bukas, maraming salamat. Detimet to ipagayam yun, ititangatang rod suniko, may hiwat-bati na imbag na oras ti amin kakapsat. Diyos yag nina, goodbye. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.